Approaching na tayo sa Timalan Bridge. Timalan Bridge. Jeep stop ng libreng sakay dito sa Tansa. Sana all. Mga mayor, baka naman dito sa Tansa may libreng sakay. Kakanan tayo dito sa Sitio Lambingan. Ang gamit natin camera ngayon ay DJI Osmo 360. Ang setting niya ay naka single lens tapos naka boost mode, 4K resolution, 24 frame per seconds. 24 lang ang ginagamit ko kasi hindi man tayo nag-slow mo. Puro normal ano lang naman yung editing natin. Normal mode lang yung ginagawa natin pag-edit. Ang ruta natin ngayon ay hindi ko pa alam. Basta papadyak lang tayo. Tatanaw lang tayo ng paligid. Wala na kung saan tayo papad pa rin ng pagpadyak. Okay, nandito na tayo sa isa sa mga paboritong lugar dito sa Tansa. Tinatawag nilang Sitio Lambingan. Pakaganda ng tanawin dito. Mga bukirin, may malawak na view, tapos may sunset dito. Kaso makulimlim ngayon, hindi tayo pala rin makakita ng sunset. Dito na lang tayo sa Sitio Lambingan siguro. Maganda naman dito eh. Hindi pa kasi nagsisink in sa aking isip kung saan ako magruruta ngayon. Jogging yung mga bata. Diyan natin. Diyan natin mga bata. Yun. Nagja-jogging sila. Nagpapaunahan sila. Bye-bye. Nakakatawa yung mga bata. Nakakatawa sila na. Napakasimple lang ng mindset ng mga bata para maging masaya. Yun ang araw. Ganda, di ba? Sitio Lambingan. Ang oras nga pala,
Check natin yung oras. Kung ano oras na. Ang oras ay 4:43 na ng hapon. O, tama kayo naging desisyon natin. Dito na lang tayo sa Sitio Lambingan uli. Hindi naman nakakasawa dito. Relax ng kaisipan. Yung mga gatong lugar, masarap magmuni-muni. Napakabihira lang ng mga dumadaan kasi isa itong Bukid Road. Sana manatili yung mga ganitong lugar dito sa Tanza. Sana hindi lahat ma-develop as subdivision. Para may mga lugar pa tayong pupunta na ganito. Ganda. Napakasimple, napakaganda. Padyak pa tayo, banda dun. Mahaba pa tong kasada na ito. Hindi ko na sinet up ng 360 yung camera. Kasi ito nga yung ano natin, yung pakay ng vlog na to. Gagamitin natin tong Osmo 360 ng naka single lens lang. Pero naka boost mode siya. Ganda. Woo! Thank you, Lord. Kapag naka 360 kasi medyo medyo sa editing maraming proseso na ginagawa para mas mapaganda yung video. Pero sa akin kasi gusto ko lang yung ayoko nang pahirapan yung sarili ko. Gusto ko simpleng edit lang. Yung simple pero madaling ma-appreciate ng mga viewer. Ganda. Diretso lang natin hanggang sa dulo ng kalsada na to. Hindi ko na matandaan kung kailan binaybay ko to hanggang dulo. May nakausap akong mga lokal na sa dulo nito sa dulo daw nito may ilog. Pero private daw kasi yung daanan papunta sa ilog kaya hindi na napupuntahan. Dito mga sagingan. Sagingan. Dito rough road na. Ayan. Nung huli ako nagpunta, nung pinuntahan ko dito hanggang simentadong daan lang ako. First time ko lang papasokin itong rough road. Uy, dulo nito. Wala na. Dulo na.
Dulo na to. Dulo na to, boss. Dulo na yan. Wala nang daan dyan. Okay. Salamat. Ito na pala yung dulo. Wala nang daan doon. May kabahayan tapos may nakita akong gate sa dulo. Hindi na pwedeng madaanan. Yun lang pala yung pinakadulo niya. Talagang ano lang to, bukid road nga lang talaga. Wala siyang lagusan. Bali, ang purpose ng kalsada nito ay para mas mapadali yung transportasyon ng mga inaani na pananim dito. Mga manggaw na kalat lang sa kalsada. Indian mango yata yan. Hindi ko na pinulot, baka baka ano, mapagkamalan tayo na nangunguha ng mga pananim dito. Ganda rito, lalo na sa personal. Yung pinakadulong nadaanan natin na kalsada, pag tinumbok mo yun, ang tagos nun yung ano, yung hindi natuloy na uniwide na ano, uniwide na tawag dito, Uniwide City. Hindi natuloy yung project na yun eh. Parang kinapos ng mga financier. Dapat yung Uniwide na yun, Uniwide City na yun, magiging ano yun, commercial siya, meron siyang mall sa Bukana, tapos residential yung paligid. Kaso hindi na siya natuloy. Ito yung kasada na to, pwede siyang idugtong doon kung sakasakali sana. Paliparin natin si Paring Mio. Na-miss niyo ba si Paring Mio? Ngayon lang uli natin siya makapalipad. Follow mode natin. 3, 2, 1. Follow mode. Paring Mio. Follow mode. Rollerblades and blink on the radio. All the small things playing low. I adore the little things about you. I'll sing na 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 na, the one that always makes you laugh. Let's Kung take a magkasabit siya trip, sa we sagingan. can go anywhere you want. Sabi sa sagingan. You by my Si side, Paring Mio. holding my hand, teenage Hindi sumagi. hormones erupting. And at night, I open my eyes. You're right there, looking at me, blue eyes inside mine. The most beautiful view I've ever seen. Mr. Blue Eyes, sky and ocean. We're connecting better
keep a straight face with you. I like your rhythm, it's like our little symphony. We race around the block, rollerblading, chasing laughter. To win or lose, it makes no difference when I'm with you. And at night, I open my eyes, you're right there looking at me. Blue eyes inside mine, the most beautiful view I've ever seen. Mr. Blue Eyes, sky and ocean, we're connecting better. Mr. Blue Eyes, dreams and fables, we're burning brighter. Mr. Blue Eyes, common tales, we'll be always together. Ang oras ay 5:19 na ng hapon. Siguro ay sagot muna tayo ng mga comment dito sa ating YouTube bago tayo umuwi. Maaga pa naman. Hina ng data. Yun. Tingnan natin yung mga comment. Sagutin natin yung mga comment. Sabi ni NJ Motovlog 1529. Idol, gumagamit ka ba ng mic sa Mini 5 Pro? Hindi ko pa nasubukan o hindi ko pa alam kung paano siya i-connect yung DJI mic sa drone na Mini 5 Pro. Yun. Tapos etong si Net Hipos. Sabi niya, Kuya Brusco, nag-helmet ka nga, nakasandal ka na rin. Nakasandal ka rin. Di po ba bawal yun? Tinutukoy niya siguro dito yung motovlog. Dito kasi sa Naik, basta mga ganitong mga bukid road, barangay road, hindi hindi sila maigpit sa kung ano yung suot mo, kung nakatsinelas ka o nakasapatos ka. Basta naka-helmet ka, okay yun. Hindi katulad sa Manila, lalo na sa Makapagal, ganyan. Yung malalaking kalsada diyan. Required talaga diyan magsapatos ka. Pero dito sa Naik, kahit nakatsinelas ka, basta nasa ganito ka, bukid road, barangay road, basta naka-helmet ka, okay lang yun. Yun, siguro naman maliliwanagan ka na, Ma'am Net Hipos. Sabi naman ni Rams FM, sa Kansai Group, Cavite ka ba nagpabid ng minivan? Yes boss, sa Kansai Group ako. Sa Kansai Group kami bumili ng minivan, yung minivan namin. Doon namin siya binili. Kuya Brusco, ano po modelo ng minivan nyo? Ang minivan namin ay DR17B High Roof. Triptonic siya. Pwede siyang manual, pwedeng automatic. Kuya Brusco, kumusta naman po ang after sales ng Kansai? Okay naman yung after sales ng Kansai. Responsive naman sila sa mga tanong at pag dinala mo dun sa kanila, ayusin naman nila. Kaya lang, ngayon kasi ay tapos na yung 1-month warranty. Kaya hindi na namin dinadala sa Kansai. Yung latest na pinagawa namin, yung bull bar, pinakabit namin sa chassis na mismo. Kasi kinabit ng Kansai doon sa
Kasi hindi maganda yung pagkakabit ng kansay sa bull bar. Kapag hinawakan mo, lumulundo. Pero ngayon okay na siya. Matibay na. So yun lang yung mga tanong dito. Okay. Yun lang naman yung vlog natin ngayon tungkol to sa paggamit ng DJI Osmo 360 na naka-boost mode single lens para mas madali siyang i-edit, hindi masyadong komplikado. kapag naka 360 kasi siya, medyo medyo maproseso sa editing. Hindi kagaya nito, naka boost mode siya. Malawak din naman yung niya, yung angulo ng view. Kung nakikita nyo, yan. Kaya ginawa ko tong video na to ay para ma-recommend ako sa inyo, sa mga nahihirapan na mag-edit kagaya ko ng 360 format na video. Pero kung okay naman sa inyo, hindi kayo hirap mag-edit, mas maganda mag-record ng naka 360 kasi mas malawak yung capture niya. 360 degree yung capture ng camera. Yun lang mga boss, mga pare, mga amigo. Muli, ito ang yung Kuya Bruce ko. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa na episode. God bless!